Isang mapagpalang umaga po, lalo't higit sa ating Panginoon. Ayan, happy birthday to me. Ayan, lagi gusto ko ipinagpapasalamat kay Lord ang dagdag buhay sa araw na ito at para din kay B-Boy nung nakaraang July 8, nag-birthday din po siya. At maraming salamat talaga kay Lord dahil patuloy tayong ginagabayan at pinatnunubayan. This past few days po talaga, weeks, talagang sobrang bigat bilang isang nanay, isang asawa, at isang lingkod ng ating barangay. Parang punong-puno na yung bigat, sobra. Pero, nung nakaraan talagang sumabog na yung bigat na nararamdaman. Para kasi syempre bilang isang tao, minsan nararamdaman natin na punong-puno tayo, wala tayong mapagsabihan. Parang piling natin sa sarili natin na nag-iisa tayo, na wala tayong kakampi. May mga tao man sa paligid natin pero hindi natin masabi kung ano yung laman ng puso natin. Minsan akala ng iba na sobrang nakikita kang masaya pero nakakapagod din pala magpanggap na malakas ka. Pero ipinaalala ni Lord sa akin na wala pa yan sa kalingkingan ng binigay kong pagsubok sa'yo pero kinaya mo. Training na kita eh. Yung mga nangyayari sa buhay mo, yan yung training ground para sa patuloy na pagbibigay ko sa iyo ng pagsubok. Kaya patuloy ko lang yan yung pinangahawakan ko kay Lord. Kasi sobrang bigat na po talaga. Mas gusto ko na lang kung magkulong sa bahay. Mas gusto ko na lang mag-isa kaysa makita yung Kasi pag pumunta tayong, katulad po niyan, pupunta ako ng barangay. Parang hindi ko niintindi yung bigat, pero yung pag nakikita ka ng ibang tao, parang masaya ka. Last ko si Ate Bidinda. Sobrang bigat mo talaga yung nararamdaman ko nun. Hinintay niya talaga ako, galing kaming bayan. Ramdam ko yung bigat ni Ate Bidinda kasi syempre, pag kilala mo na yung tao, ramdam mo na yung niya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Kagawad, hinihintay kita dahil malaki yung problema ko. Tapos yun, nag-open siya sa akin kung ano yung mga niya. Sabi ko, Lord, napaka ko pa pala, napaka-swerte ko. Kasi yung nararanasan ni Ate Belinda, mas mabigat pa. Sabi niya, Kagawad, tulungan mo ko. Sabi ko, sige, tayo bahala dyan, pagpipray natin kay Lord. Pinagpray ko kay Lord na, Lord, kung ano may nararamdaman ni Ate Belinda, sana maging way ako para gumaan. At thank you kay Lord kasi binibigyan niya tayo ng mga tao sa paligid natin para tulungan. At thank you kasi sinagot agad yung prayer namin na magkaroon ng panibagong tutulong sa Kanya. At sana next week po ay patuloy din yung mga nilalapitan naming tao ay makapagbigay. Dahil last month po, yung mga nilapitan namin, hindi naman po kami binigyan hindi kami pinagdalawang salita para ibigay yung mga pangangailangan niya. Kasi alam ko yung bigat nung nararamdam ni ate kasi yung asawa niya hindi niya rin maasahan, tapos wala siyang pamilya dito. Sabi niya nga, Kagawad, gusto ko na lang umuwi sa probinsya kasi andun yung pamilya ko. Tanong ko sa kanya, pag umuwi ka ba doon, may tutulong ba sa'yo? Andun nga yung pamilya mo, pero matutulungan ka ba? Sabi niya, wala rin. Sabi ko, baka mas mahirap. Ang sagot niya sa akin, bahala na, mas magandang doon ako tuluyan kaysa andun naman yung pamilya ko. Sabi ko, wag kang mawala ng Laging sabi ko, dapat maging mas matatag ako kasi may mga taong umaasa din para mapatatag ko yung sarili nila. Kaya thank you kay Lord kasi patuloy niya akong binibigyan ng kalakasan, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para din sa ibang tao at higit lalo't sa aking sarili. Kaya yun po yung ibinabalik ko ng pasasalamat sa ating Panginoon.